Hi guys, ngayon itutuloy na natin yung tutorial natin para kung paano mag-rebuild, okay? So ano mga kailangan natin? Una, kung meron tayo ditong mga basic equipment na pwedeng basic tools na pwedeng meron ka sa inyo. So una, cutter, syempre pang-cut ng wire, plies, tapos yung precision screw na pag-iikutan natin. Then yun din yung gagamitin natin na pangluwag o pang-igpit sa atomizer. Tsaka gunting pala. Yan yung mga simpleng tools na pwede mong gamitin na meron sa inyo. O kaya naman, kung gusto mo talaga, tapos medyo nakakaluwag-luwag ka naman sa budget, pwede kang bumili ng mga toolkit na katulad nito, na kompleto na siya. So ano pinagkaiba nito dun sa pinakita ko kanina? Sa mga ganito kasing toolkit, importante dyan itong ceramic tweezer. Mamaya explain ko kung bakit. Kasi ito, cutter lang rin. Kasi mga tweezer. It's good take. So yan, simulan na natin. Ngayon doon muna tayo sa basic na. So yun, ito 3mm guide. Tapos meron na ako dito mga nakahanda na naka-loop na wire. So kung hindi pa kayo marunong mag-loop, i-check nyo yung isa kong video. Ilalagay ko siya sa description box. Okay. Tapos balik na lang kayo dito. Tapos yan. Bawa naka-loop na yan. Ang una mong aalamin dyan, kasi iba-iba ng design ng atomizer. So ito, may sample ako dito ng mga atomizer ko. Vape breed ang gamit ko ngayon. Ang una mong hahanapin dyan kung nasaan yung negative tsaka positive. So, dito sa atomizer na to, itong side na to yung positive, ito negative. So, yung coil mo, dalawa yung paa niyan. So, dapat isa dito sa positive, isa sa negative. Para mag-fire siya. Okay. Tapos ayan, naka-perfect na yung loop niya. Tapos meron pa isang diskarte na ipapakita sa iyo. Pero ito, hindi ito naman nag-a-apply sa lahat ng atomizer. Pero dito, pwede siya. Ayan. Kung mapapansin nyo, nakatagilid na yung isa. Bakit? Bakit isa tinagilid? Papakita ko sa iyo. So, ito nga, yung atomizer na i-build natin. Malalaman nyo kung bakit ko binaluktot tong isa na to. Pakita ko lang ulit. Ayan. Kasi nga, di ba maglalagay tayo ng isa sa positive, isa sa negative. So, para hindi ka na mahirapan magsuot kasi halimbawa, ito yung hindi pa nakabaluktot ang lalagay natin. Pupunta dito sa positive. Tapos kukunin mo yung kabila. Yan, magaganyan. Magkakalas-kalas pa ulit siya. Diba? Nahirapan nga ako. So, pagka nakatupi na siyang ganito. Yan, nakatupi na siyang ganyan. Isasalpak mo na lang siya. Paano mo gagawin? Tansyahin mo yung layo. Kasi, di ba, halimbawa, ito, dito sa butas na ito ako maglalagay. Tapos doon yung kabila. Ayan, pag nilagay ko siya, diretso na yan. Di ba? Diretso na siya. Hihigpitan ko na lang. Ano pa? Ayan, diba? Pagdating naman dito sa panghigpit nito, minsan may mga, pag bumili ka naman ng atomizer, may libre na siyang pangluwag mo sa mga screw na meron na kailangan mong gamitin dyan. Na parang ganito. Parang ganyan. Ayan. So, ito naman kasi flat screw siya. Okay? Ayan lang. Higpitan ko na. Yan. Na. So pag ipipwesto mo siya, kailangan gamitin mo ulit yung pinang-guide mo. Siyempre, halimbawa wala siya masyado sa gitna, hindi rin siya diretso. Gamitin mo yung guide na ginamit mo sa pag-ikot dyan. Tapos angat yun. Lock mo lang siya. Ang importante dyan, pag nag-build ka, kasi nga negative tsaka positive ko, hindi ka dapat didikit sa ibang parte niyan. Wala kang ibang kakapitan nung atomizer mo. Kundi yung eto lang negative tsaka positive na po. Hindi ka pwedeng sumaya dito kahit saan dyan. Okay, yun lang yung iingatan nyo para maiwasan yung mag-short siya.
So, yun, pagkakabit mo ng wire, i-cut mo lang yung mga excess niya. Ayan, yung mga sumobra. Gamit ka ng cutter. Para malinis siya. Kasi pag nadikit rin yan dun sa isang wire na ilalagay mo dito, pwede maging cause ng short yan eh. Paano ko nga pala siya sinukat dito? So, ganito. Pinatong ko siya sa dito sa ibabaw, tinatansya ko. Ayan. Kasi dito ako magkakabit ng isa, dito naman yung isa. So ayan, pinatong ko yan, pasok na. So ikakabit ko na yung pangalawang wire. Kasi yan, ganun ulit gawin mo. Yung ginamit mong guide, gamitin mo siya pang ayos dun sa wire. Tapos siguraduhin mo na mahigpit yung pagkaka-ikot mo dito sa mga tornilyo. Kasi pag hila mo yan, matatanggal siya. Uulit ka na naman. Kasi yan, pantay na. Pantayin mo lang siya mahigpit. Tapos, ganun nga, bawal may nakasayan. So, yan. Tignan mo mahihiyan kung nakasayan sa kahit saan. Malinis na malinis na. So, yan. Nakabit na natin yung dalawang wire. Anong sunod natin gagawin? I-test fire natin siya. Pero pagka nag-test fire tayo, hindi mo pwedeng pindutin ng tuloy-tuloy. Lalo na sa mga full may kagaya na itong gamit ko. Titig-titigin mo lang siya. Ang gagawin natin, kailangan maging pantay yung pag-burn niya. Okay, tingnan natin. Kaya kung papansin nyo, may mga part lang na nagbabaga. Hindi siya lang. Kung galaw-galawin mo lang siya. Para pumantay. Kasi minsan, yan, nagsisimula sa gilid yung yung pag-burn niya. Tapos, kaya ako nasabi na importante to. Kasi, ito yung gagamitin natin pang pinch dun sa wire para mas magdikit siya. So, ito kasing ceramic. Pwede mo siyang gamitin habang nagpa-fire ka eh. Habang may kuryente yan, pwede natin siyang gamitin. Unlike kasi pag gumamit tayo ng screw. Pero ng flies, pwede pa rin naman. Kaso, pag pindot mo, bibitawan mo to, saka mo siya ipipinch. Tsaka minsan nakakalis na rin to ng heat dito eh. So lumalamig yan eh. Eto, habang nagbabaga siya, pwede kang pumipisil dito kasi hindi dinadalaw yan ng kuryente itong ceramic eh. Yan. Yan, nakita nyo, sabay siya. Yan ang goal nyo na sa pagbibuild. Dapat, pag naglagay ka ng wire, lalo ng 2 piraso siya, sabay siya, simula sa gitna pakalat palabas. Dapat sabay yan. Kasi kung hindi siya magsasabay, halimbawa, dito lang yung nauuna, tapos nauhuli yun. Pag ginamit mo na siya, nilagyan mo siya ng bulang, mauunang masusunog tong kabila, tapos yung kabila hindi pa. So, magda-dry heat ka nun. Okay, pag nakita nyo naman pantay, kahit naman hindi sobrang pantay, basta sabay na siya. Okay na yun. Sunod, pagbubulak natin. So, ito naman, ang gamit ko lang, Muji cotton, normal na cotton, isang pad siya. So, ngayon sa wicking naman tayo. So, ito naman, tips ko lang rin sa mga baguhan. Yung pag-cut na ito, kasi minsan nahihirapan sila magtansya eh. So, pinakamadali na ito, 1/4 ng cotton kada isang loop. Okay, so dalawa to, di ba? So kalahati yung magagamit natin. Tapos pag nag-cut ka ng cotton, pag tinitigan mo siya maigi, ako lang ako nakikita. Meron ka makikita linya eh. Yan yung susundan mo ng gupit. Ibig sabihin pa ganun ka. Kasi pag sinubukan mo, nagkamali ka ng gupit, pa ganyan, pababa naman. Pag hila mo, maghihiwalay-hiwalay siya. Sundan mo yung takbo ng cotton.
Kaya, di ba, pag ganyan. Pag ganyan tayo. So, para dito sa dalawang coil, kalahati. So, hatiin mo lang siya. Ayan. Galing mo maggupit. Tapos, hatiin mo pa lang ulit. Kasi nga, 1/4 yung kukunin natin. Ayan. So, meron na tayong 1/4 ng cotton kada isa dito. Tapos sahon, nakasanayan ko lang simula dati, tinatanggal ko yung pinakalabas talaga nung nung bulak kasi medyo yan yung, malambot naman ang cotton pero yan yung pinaka, medyo matigas sa part na itong cotton kasi yung pinaka base niya. So para mas mabilis siya mag-absorb kasi mas malambot talaga yung nasa loob lang. Tapos pagka maglalagay ka, hindi mo kailangan mong masyadong pisilinte, basta i-roll mo lang siya ng konti. Tapos yung dulo, yan yung ipipinch mo talaga ng maliit kasi gugupitin din naman natin to ginagawa ko yan para mas madali siya masuot. Pang natin yun na. Pagkasuot mo ng cotton minsan matigas yan ito rin yan, masyado mahigpit. Ang gagawin mo, i-back and forth mo siya. Yan. Pag nakakagalaw na yung cotton, okay na yan. Kasi pag di mo ginawa yan, minsan naglalasang sunog pag sobrang higpit. Ganon din pag sobrang luwag yung cotton mo, maglalasang sunog pa rin yan. Tapos tanggalin ulit natin. Ganon lang ulit. Tapos sa pag-cut ng cotton, ano na to depende na sa atomizer, sa design ng atomizer. Pero kung dripper yung gamit nyo, meron niyang space talaga na paglalagyan ng ng cotton niya. Pero iba-iba nga ng design niya. So dito naman, yan yung space na lalagyan natin ng cotton. Hindi mo kailangan na na tambakan to ng bulak, baka isipin mo mas marami kang juice na itatabi. Hindi yun, mali yun. Pagka kinat mo siya, ang tansya mo, pag kinat mo tong cotton mo, dapat yung sasakto lang siya sa flooring ng atomizer. Yung parang, di ba, ito yung cotton mo kunyari. Yung nakaganyan lang siya, hindi yung nakabend pa na ganyan. Kasi yung tendency na mangyari iitim yung bulak mo dito, hindi naman siya nakakaakyat talaga. Naiipon lang yung dumi doon. Ayan, tansya yun lang. Cut mo lang siya ng pareho. Kabila. Tapos lagay mo ito. Yan, ganyan. Kung meron ko nga nung tools na ganito sa mga kit, mas madali siya pang hawak para mas maisuot mo ng maayos. Pero kung wala, gawin nyo na lang yung ginawa ko kanina, yung pinantula ko yung screw. Pwede naman. Lalo na kung maluwag naman yung lagayan ng bulak. So yan. Tapos na tayo. Parang okay na. Siyempre, lagyan na natin ang juice. Gawin natin cloud check na. So ngayon ika-cloud check natin siya. Ang gamit natin kalasag batch 12 tsaka bait breed 24. So ayan, ika-cloud check natin yung binild ko. Kung may Tiger Wire 24 gauge ang gamit natin, kalasag batch 12 gauge.